Mga pinanggana ko mga kaigsunan malipang na sab nga pagpakiguban kaninyong tanan karoning langyug tuno sab ni itong turmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga ay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinanggana ko mga kaigsunan ato ang pagahisgutan dinhi karon ang suhetong nagkanayon standing for the truth, ang pagtindog sa kamatuoran. Manayato ang pagadugukan diri karon mga higalag kaigsunan nato nga mga nagpaminaw. Alang sa kasayuran sa Lipatang Palayan Sunahan, gusto na ko ipabalo kaninyo nga karong adlawng igpapahulay kauban ko ninyo dinhi sa Seventh-day Adventist Church Datagan, Pagadian City alang sa usa ka 11th Thanksgiving anniversary nga pagahimuon dinhi sa maong dapit. So gidapit na to, giimbitar na to ang tanan na to mga kapamilya kaigsunan from Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Peninsula o dinhi sa Sibugay Province. Apel pang ato mga kapamilya sa Lanao del Norte, Lanao del Sur o dinhi sa Maguindanao Province. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, dako nga panagtigom at pagadugukan karon may commitment program pagyuta sa hapon mga pinangga na ko mga nagpaminaw. Sa pagpadayon atong suhito nagkanayon usbon ko standing for the truth. Sa dipata maga-opisyal pagsugod nini atong dapito na balang espiritus pagpakiguban kanato magampo ta. Dalaygon og balaan ang mga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabukbo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga nagpaminaw karon. Hinaot ikaw maghatag ka nagming panglawas, mag-aayo ka sa mga balatian o magasupply ka sa mga panginahanglan o dining adlaw ikaw magadawat sa matag usa nga nagasimba kanimo nga nagasaulog sa adlawng ipapulay sa pagpakigsandurot kanimo. Ikaw magabisibis imong gugmag kaluoy sa imong grasya o panalangin sa tanan. Ikaw magapanalangin sa tanang mga Sabbath School class members, mga GDL kung group discussion leaders, ikaw manusab sa tanan nga mga nagadumala sa Sabbath School Department sa matag iglesia o sa tibuok kalibutan ilalom sa the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Amahan pasalua kami sa mga sala o salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo kining tanan among gitugyan kanimo gilawman ng madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Wasumon ko atong suhito nga nagkanayon karon is standing for the truth. O nga to ang memory text makita na to kini sa John 3:14 and 15. And Moses lifted up the serpent in the wilderness even as so much or even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have an everlasting life. Mayngon nga si Moses gituboy ngadto nga nagtuboy og serpente sa kamingawan, mayngon manusab si ang anak sa tao igatuboy usab o bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag apan may kinabuhi. Kanang si Coast City of Izmir sa Turkey, mao nay usa ka biblical city of Smyrna nga gilitok sa balaang kasulatan sa Book of Revelation. Niadtong tungora 100 bagi banabana nga 100,000 ka mga population or populace inhabitants sa maong dapit. Sa first o sa second century malampuson kaayo o makuyanapon o kini nga syudad o ligon kaayo nga nagatahod sa pangagamhanan sa Roma. Gani kada tuig gimanduan ang tanang mga tao sa Smyrna nga maghalad sa tanang mga Roman gods. Ebidensya kini nga unsa sila kaya solido nga nagpaluyo sa Roman Church. Ang Smyrna, ang mga Kristiyano sa Smyrna nagapakigbisog tungod sa grabe ka strong sa idolatry o Romanism ditong dapita sa Turkey or sa Smyrna. O gani usa sa mga church leaders niadtong panahon sa early Christian church was Polycarp. Si Polycarp gidakop aron dauban gigapos siya, gitungtong siya ibabaw sa mga gatong sa kahoy, unya gigaid siya sa punuan sa pinatindog nga poste. Sa wa pa dosuliti ang kalayo siya mga tiil, giingnan pa siya, disavow your God, disavow Christ, pasipalahi si Kristo. Matod pa niya mga higala, 80 and 6 years I have been serving Him, and He has done no wrong to me. How can I speak evil of my King who saved me?
86 ko nag-alagad kaniya, wala siya dautan, gibuhat ka nako. Kung saon man ako pag sultig dautan, batok sa hari nga nagluwas ka nako. Sulod sa maong mga kasigluhan, mga katawhan, babae lalaki, nakabati sa maong lealtad nga gipakita ni Policarpio, ang kasinatian sa pagpakamatay pinagi sa ka-martyrdom nga kamatayon, naghatag kini kalig-on sa pagtuo sa tanang mga tao, halos sa mga Christians sa itong panahon na nga dili sila moatras silang pagtuo gikan kan Jesus Christ. Ang ilang mga sakripisyo andam na sila magpakamatay sama kang Policarpio, o gani misilaob kining ilahang pagtuo sa kaisog ngadto sa tanan nga mga tao sa pagkumitar. Gani mikuyana pa ngadto sa mga Waldensians ng mga tao, ngadto sa mga reformador, ngadto kang Janhas, ngadto kang Jerome, o sa tanan nga managpabiling matinud-anon diha kang Kristo. Nagsugod sa diha nga nakabati sila nga si Policarpio gipatay dito sa Smyrna. Higalag mga pinangga kong mga kaigsuonan sa atong pagpamalandong karon. Ang Book of Revelation, Daniel and Revelation, nagsinggit dugay ang panahon sa iyang propesya nga ang yawa mo gamit og relihiyo political power aron sa pagpersecute o paglaglag sa mga taong mutindog nga malig-on sa kamatuoran. Ang gahom nga mao ang to cast down the truth. Mugamit sa gahom aron sa pag-cast down sa truth. Isud gani kang truth, Bible or Jesus Christ. Sa Daniel 8:12, sumala sa imong mabasa, nga matod pa, some of the wise men stumble so that they may be refined, purified, and made spotless until the time of the end, for it will still come at the appointed time. Matod pa, kadaghanan kanila nga pukan kay alang sa pag putli, sa pag pino silang pag-alagad aron modayag sila nga walay mancha hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So mga pinangga ko mga kaigsonan, ato makita dinhi nga masubli kining mga butanga sa lahing mga adlaw. Nining mga panahon gitawag og Dark Ages. Ang kamatuoran gi-question. Og dunay mga tao nga mibarog nga madepensa niini nga kamatuoran. So sa atong pagtuon karon nga semana mga higala, hisgutan natong the truth in question. There was time of persecution and there was fidelity in the pursuit. Doon na po'y ato pong isigutan ang the defense of truth. Mubarog sa kamatuoran, sharing the Bible by the Waldenses, and the star of the Reform, John Wycliffe, and strengthened by faith, John Huss, and others. So kini mga butanga mo nito ang pagadugukan, mo ni nga to ang pagatunan o review sa nanglabayng panahon. Let's start from the truth in question. Gisugdan pag-question ang kamatuoran. Sumala pa sa prophecy sa Daniel 7 verse 35, he will speak against the Most High and oppress his holy people and try to change the set times and the laws. The holy people will be delivered into his hands for a time, times and a half of time. Daniel 7:25. Sa ito pa, doon ay gamay nga sungay nga mutubo ang mga higala out of the 10 kingdoms nga nagpaluyo sa Roma, isip usa ka Roman Empire. So out of the 10 doon ay isa nga mutubo nga lahi sa tanan nga sungay, gamay nga sungay nga mag-anam og kadako. Nga matod pa, he will speak against the Most High. So maghisgot siya pasipala batok sa halangdon o yamot. Unya iyang lutuson ang mga balaan, pamatyo niya sa usa ka panahon, mga panahon og tunga sa panahon. Una-una, usaon na to pag-ilak kining little horn. Kinsa ning little horn? Ang little horn, matod pa, will speak against the Most High, will persecute the people, and will have to exercise his power times and times and a half of time. Unahon na to pagtuki karon kining description sa gamay nga sungay nga mag-exercise siyang power siya sa pagpanglutos, pag-change sa balaod, sa pag-speak against the Most High, mga blasphemous words against the Most High. So, buhaton niya ning tanan sulod sa panahon, mga panahon og tunga sa panahon. So, aron mailhan nato kinsa ning gamay nga sungay.
ang maong paghisgot nga mao na iyang period of time nga mag-exercise siyang power na time times and a half of time, gilitok na siya sa Daniel 7:25, 12 ug 7. Oops, you wait a minute. Sa Revelation 11:3 naghisgot pod siya nga ang babae lutoson sulod sa 1260 ka mga adlaw. Oops, kadali lang pod. Sa Revelation 13 verse 5, ang mapintas nga mananap, dili little horn ha, ang mapintas nga mananap maghari siya sulod sa 42 months. O sa may pasabot nila, ba ang little horn? Kaya little horn, maghari siya time times and a half of time. Samtang ang mapintas ng mananap, maghari siya sulod sa 42 ka bulan. So lahi-lahi ba ni siya? Unsay pasabot ni ini? O lahi ba pod ang naglutos sa iglesia nga magtago sa kamingawan sulod sa 1260 ka mga adlaw? Ang iglesia, ang babae, ilutos sa dragon sulod sa 1260 ka mga adlaw. Ang mapintas nga mananap, magpahimulo siya siyang paghari sa tibok kalibutan sa 42 ka bulan. Ang gamay nga sungay, maghari siya sa pagpanimpas, batok sa Dios o maglutos sa mga balaan sulod sa usa ka panahon, mga panahon ug tunga sa panahon. So lahi ba ang Daniel 7:25 nga little horn? Lahi ba pod ang Revelation 12 nga naghisgot mahitungod sa dragon nga nangluto sa babay sulod sa 1260 ka mga adlaw? Lahi ba pod ang mapintas nga mananap nga maghari sulod sa 42 ka bulan? The answer is no. Dili lahi, usara sila, pareho ra sila. Sa lalom na to nga pagtuon, ang katong little horn maor pod ang beast sa Revelation 12, Revelation 13. Maor ra pod ang dragon sa Revelation 12. Ngano? Akong iproiba ninyo mga kigsunan nga maora sila. Kaya kanang time times and a half of time sa Daniel 7:25, panahon, mga panahon ug tunga sa panahon, maora gihapon na ang bot pasabot sa 1,260 days. Maora pud gihapon ang bot pasabot sa 42 months. I'll show you. Paminawan ninyo pag-ayo mga kigsunan. Ako ipakita ninyo nga di mo kita. Paminaw lang mo. Pero kamo nag-abang sa internet, makita ninyo. Okay. Kanang isa ka panahon, doon na siya that is equivalent to 1 year. Mga panahon, equivalent to 2 years. Tunga sa panahon, equivalent to half year. Sa ito pa, 3 years and a half. So, ang 1 year doon ay 12 months. Ang 2 years doon ay 24 months. Ang 1/2 year doon ay 6 months. So, equals 42 months. Oh, pastilan. Ang 42 months, mga higala, times 30, doon na siya 1,260 days. Sa ito pa, ang Daniel 7 nga naghisgot og panahon, tunga sa panahon, mga panahon og tunga sa panahon, o ang Revelation 12 nga naghisgot og Revelation 13 nga naghisgot og 42 months, o ang Revelation 12 nga naghisgot og 1,260 days, maora na siya nga power nga mobutho sa Roma, mga higala, nga maoy magdominate sa Roman Empire, nga dunay duha ka bukgahom, relihiyo and political power. Okay? Now, kanang 1,260 days nga resulta sa 42 months, nga resulta sa 3 years and a half of years, kada isa ka adlaw niya na sumalapas sa Ezekiel 4:6 ug Numeros 14:34, mauna ang usa ka adlaw, usa ka tuig. Sa ito pa, 1,260 days, that is 1,260 years. Pastilan. Pagkadakong pagsulay. Nganong pagsulay man? Niya. Natingala ko mga kaigsunan sa kasaysayan, sumala sa libros kasaysayan, nga ang pagpirma ni Pope Gregory IV sa Papal Bull aron naghatag authority nga lutuson ang tanang mga erehes, nahitabo ni adtong 538 AD. Unya natapos pod ang pagpanglutos, ang paghari sa simbahan, ang Papal Church. Natapos pod ang iyang pagpanglutos niadto pong 1798 Anno Domini. Og imong ibawas mga kaigsuonan, mo resulta og 1,260 years. Wow. Grabe no, the Bible is perfect.
The Bible is perfect, so dili gyud pwede mga kaigsunan nga ang Biblia atong ipakiwalay pulos kaya ang simbahan may itong padakon. The Bible cannot be under the church, but the Bible is above the church. Ang balaang kasulatan mga kaigsunan may ibabaw sa iglesia, sa authority sa church. The Bible has its own authority, and that Bible expresses the nature of Jesus Christ because Jesus Christ is all powerful. Si Kristo ang authority sa Biblia. Si Kristo po ang ulo sa iglesia. So, the authority is in the church, pero dili mo labaw kang Jesus Christ. Dili mo labaw sa Bible. Kaya ang Bible, mga kaigsunan, is a prophetical book at the same time, historical book. Ako ba maingon nga, Pastor, record mo lagi ka sa history, sa kasaysayan? Yes. Wala man ko mag-ingon nga di mi mo tuog history. Mo tuog mig history basta dili mo supak sa original nga history books nga mao ang Bible. Kaya ang pinakaunang history books nga nasulat mga higala, mao ang Bible. Pag mo sumpaki na gani na nga history book sa Bible, di na ko motuo diya. Ang Seventh-day Adventist Church, di na motuo diya. Kaya nga naman, ang pinakaibabaw sa tanang mga libros tibok kalibutan, Biblia gyud. Biblia gyud. Para sa nang panalitan, ang inani mo ko nahitabo, may na may hibalo mo. Sa una, usa lang kabuok ang simbahan ni Kristo. Usa lang kabuok, early Christian church. Ginalutos ni siya ni adtong mga 300 no, mga 200, mga 70 to 200. Diya, grabe linutosan na diya. Tataon na sila lutoson sa mga pagan government, sa pagan Rome. Ang katapusang emperador nga nagluto sa Christian Church was Constantine the Great. Niadtong 312. Iyang gilutos ang unang simbahan. Sa dihang na-convert siya nitong 312 mga higala, 312 siya na-converted. Tanang doktrina sa paganism gidala niya sa simbahang Christian Church. Dito niya gidala, walay pangalan ang simbahan. Dito gidala. Siyempre ang sa kahadlok po sa mga kaatat o kalipay po sa mga pari o mga obispo niyatong tungura, gidawat nila tanan, mga larawan, Domingo. Kaya itong Marso 7, 321, nag-declare si Emperador Constantine og Sandilo. Sa 336 Anno Domini, sumala pa sa Converts of Catechism on Catholic Doctrine sa simbahang Katoliko, gidawat sa simbahan ang Domingo isip puli sa adlawng Sabado nga igpapahulay. So man nagkakahitabo. Now, pagka 538, giimponer pag-ayo by force, joint force sa gobyerno og sa kining gitawag og kining simbahan. So kung tanaw ni mga kasaysayan, ang Catholic, ang Roman Catholic Church, nagsugod sila niyan pang panahona mga kaigsuonan sa mga 300 to 400 AD. Pero ang pangalang opisyal nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dito na sa mga 11th century or mga 10th century. Okay, I cannot, dili kay ko sure sa pizza sa mga dates mga kaigsuonan because I'm not an historian. Pero doon ako mapakita ninyo ni ana nga late na kayo sila ginganlan og Roman Catholic. Late na kayo. So, imo masabtan din nga tungod kay powerful sila nitong tungura, ang tanang mga simbahan nga iya sa early Christian Church, giakupar na nila. Na kato mga simbahan sa Esmerna, simbahan sa kato mga karaang mga simbahan ni San Juan mga higala. Apil pa to mga simbahan sa panahon ni San Pablo. Kato mga artifacts, kato mga karaan na kay mga simbahan, nakuha na nila kay nga naman ilaha ang estado. So pangutan-on nimo Roman Catholic Church unsa inyong ebidensya nga kamo matuod nga iglesia, ang ilang ipakita ang mga simbahan. Tanaw mong simbahan. Mao man ang karaang simbahan dito sa Esmerna, dito sa Philadelphia, dito sa mao man mga simbahanan ning karaan. So mao nang moingon sila nga we are the true church. Kaya naa sila ang mga artifacts, ang mga simbahan na sila ha. Og naapot sila ang mga history books na sila ra po yung nagbuhat nga kuno ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo. So sila na nag-angko ni ana mga kaigsunan.
Pagka-apostasiya sa Christian Church atong panahon na kay nilingkod ang paganism, nagminyo ang Christianity ug ang paganism. Ang matuod nga iglesia ni padayon sa pag-alagad pero gilotos na sa joint effort na sa pagan Rome nga nahimong papal Rome. Kay pagan Rome and Christian Church nahimo ng papal Rome. So gi-persecute sila niadtong 538 AD. Nagsugod. Unsa may bitbit sa mga katawhan sa Dios antang giluto sila sulod sa 1260 ka mga adlaw o 1260 ka mga tuig. Unsay bitbit sa mga katawhan sa Dios? Biblia lang gyud. Pagtuo, pagkamatarong. Wala sila bitbit nga simbahan, wala sila bitbit nga mga artifacts. Ang ilang gibitbit ang mensahe, mo ilang gibitbit. To make the story short, kadto mga nanago sa kabukiran by 1844, mao ra pa to sila nahimong Seventh-day Adventist. Kaliwat, pareha og mensahe. Ngano na kayo ko nga nagkutay kay parihag mensahe. Ang akong ebidensya nga ang Seventh-day Adventist Church may matuod nga iglesia kay parihas og mensahe sa mga panahon sa Dark of Ages nga mga Waldenses, parihas og mensahe sa mga Reformers, parihas og mensahe sa mga early Christian Church, parihas og mensahe sa mga apostoles, parihas og mensahe ni Kristo, parihag mensahe sa mga patriarka, mga propeta, parihas og mensahe sa Dios nga dito sa tanaman sa Eden. Muna akong pruiba nga ang Seventh-day Adventist Church may matuod nga iglesia. Wala ko'y pruiba anang artifacts, mga building, uban pa rin ang mga history. Wala. Pero sa truth, naa. Muna nahitabo sa, siyempre, panahon sa 1,260 years, ang mga katawhan sa Dios dito man nagtago sa kabukiran. So wala sila access sa history. Kinsa may nag-manipulate sa history? Siyempre, ang Papal Church, ang Papal Rome. Kaya sila naas pang gobyerno during the time. Sila nag-manipulate sa maong kasaysayan. Mao na nga ang mga prueba, mga ebidensya na ang simbahang Katoliko tinuko ni Kristo, mga pari rapod ang writers. Kaya di manugot to mga, kinsa may suguon lang, mga pagan. So mga kato na pong pari ng mga writers, meron pa nagisugo nga magsulat sa history nga ang maton nga iglesia tinuko ni Kristo, ang mga pari na pong Katoliko. Meron pa yung nagsulat. Okay? Now, mamanata niya. Matutasunahan mga kaigsunan. Panahon sa persecution times, sa Daniel 7:25, He will speak against the Most High and oppress His holy people and try to change the set times and the laws. The holy people will be delivered into his hands for a time, times and a half of time. Daniel 7:25. So, ang kining little horn, ang kining dragon, ang kining mapintas nga mananap, magpasipala siya batok sa kitas ano yamot. Saan sa magpagpasipala? Sa balaang kasulatan mga kaigsunan, sa Juan Kapitulo 5, ang pag-angkon nga ikaw puli sa Dios nining kalibutan na usa ka dakong pagpasipala. Sa Lucas Kapitulo 5:7 gihapon utos 20, ang pag-angkon nga ikaw makapasaylo og sala nining kalibutan na usa gihapon pagpasipala batok ngadto sa Dios. O kining duha ka mga angkon sa pagpasipala sa Biblia mga higala, naani sa simbahang Katoliko. Naani sa simbahang Katoliko. Maangkon sila ilang pari makapasaylong sala, maangkon sila ilang pari puli ni Kristo, nagani sila doktrina Kristiyana nga ang Santo Papa may puli ni Kristo. You see that? Naa sa doktrina Kristiyana nga ang Santo Papa may puli ni Kristo, galing lang kay Usbon sa mga CFD, mayon sila nga di man na puli, representative. So bugo tong nagsuwat anang doktrina Kristiyana. Kaya ano wala inag representative, giingon og puli. Sa English, vicar, substitute. Oh, you see? Nya kamo may mga bright ron, kamo mga bagong CFD ron may mga bright. Kay ang but pasabot yan ng vicar, representative na naunsa na. Okay. Now, ang kasaysayan mga higala sa 1260 ka mga tuig, pulos pagpanglutos ka na ang nahitabo. Gideclare ng daan sa Daniel and Revelation. Doon ay nahitabo sa sumala sa propesya nga makatabang og dako mga kaigsunan nga Daniel sa Revelation 12:6-14, ang maong babae nga matuod nga iglesia gilutos midagan sa kamingawan.
Sa panahon sa kalisdanan, sa pagpanglutos, ang babae nga matilud-anon sa pagpangalagan mao ang iglesia, mibarog sa kamatuoran, sa pagdepensa sa kamatuoran, didagan sa kabukiran under the care of God. Unfortunately, kadaghan kanila ang mga nangamatay tungod silang pagbarog sa pagtuo. Niadtong 538 nagsugod ni Ulbo ang lutos sa Europa ug tibok kalibutan. Ang Roman Church sa mga higala naka-obtain og political power, samtang ilang dunay ni sokol kanila nga tulo ka mga tribo nga nag-support sa Roman Empire, kini mga Aryans nga ilang gidefeat mga kaigsonan, mga Herolites, mga Vandals, mga Ostrogoths. Mao ning kini mga Vandals, mga Herolians, mga Ostrogoths, mao ning panahon sa mga Vikings sa mga higala. Nga wa sila mutuo, wala sila nitahod sa kagamahanan sa Santo Papa, nagkigubat sila mga kaigsonan. Gani dito natawo ang doktrina si Arius, nagtukod og doktrina nga dili mo tuog Trinity. So it all started from Arius, kanang anti-Trinitarian nga doctrine mga higala. Kadtong mga kauban sa mga Ostrogoths na nakig-away batok sa Roman Church. Pagka 1798 natapos ang pagpanglutos, pinagi ni Napoleon Bonaparte ngayang gisugo si General Berther sa pagdakop kang Pope Pius VI o gipriso kini ngadto sa Valence, France, og naundang ang Roman supremacy. Og niining tungura imo makit-an natapos ang persecution, which was exactly 1,260 days or years in the prophecy. Ngadto ta sa application mga higala. Kini manggong mag-usa na gali ng relihiyon o gobyerno, ang mahitabo rin na persecution yun na. Ang nahitabo sa una, si Constantine human siya na converted into Christianity, muni advance sa iyahang gingharian paingon sa East. Gusto niyang kwaon ang China, kwaon niyang Asian countries. So ni marcha siya paingon dito sa Turkey. And dito siya nagbutang siyang opisina ginganlan og Constantinople. Once makagain na gani ang church o political power, persecution will come. Ang uban kanila mga kaigsuonan gipamatay, ang uban nangatras pod. Niatras silang pagtuo. Pero para sa mga nagpadayon, nagsuffer gyud sila og persecution. Niadtong tungura grabe ang korupsyon. Korupsyon sa kamatuoran kay niadtong panahon na gipanamastamasan ang Biblia, kay ang Biblia dili maoy pillar and foundation of truth, kundi ang magisterium sa ilang simbahan may nahimong pillar and foundation of truth. Ang Biblia niadtong panahon na gipangsunog mga higala. Unsay makaingon ba kung history repeats itself naman. Kaya karong panahon na doon ay usa ka pari mga higala nga batanong pari nga nag-declare nga ang Biblia dili mao'y sukaranan sa kamatuoran kung dili ang simbahan may sukaranan. Sa to pa nagsugod na pod sila. So unsa man ni mangandam na ba mi? Kaya doon ay persecution nga mahitabo. So mintras wa pa'y persecution na pa'y freedom of religion, brethren, awhagon ko kamo, we will stand and protect the Bible. Nga gidiscredit sa simbahang Katoliko sa mga pari niini nga ang Biblia dili mao'y pundasyon sa kamatuoran, kundi ang simbahan may pundasyon sa kamatuoran. Ila pa mangganing gipasangilan nga si Kristo palahubog. Grabe. Kaya kuno naghimo og bino dito sa kasal sa Kana, o si Kristo mismo dito naghubog kauban sa mga bisita, pastilan. Mao rin po ng pariang nagsulti niya na. So abi ninyo mga kaigsuonan, ang gahom sa pulong sa Dios nakapabag-o sa mga katawhan sa Dios o nagahimo kanilang membro sa matuod nga iglesia.
Alang sa mga tao nga nagmatilud-anon sa pag-alagad sa Dios, niligo na ilang pagtuo pinagi sa balaang kasulatan. Ang ilang mga pagtulunan gipahaom nila sa balaang kasulatan. Mabitaw na nga si Judas, mga kaigsunan, dili Judas nga kanang katong nagluib ni Kristo, ha. Si Judas matod pa niya, 1:3, Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. Sa mga pinangga kong higala, ganahan ko nung na kaya kumusulat ninyo, pero nadasig pagyug ko nga musulat. Kaya kining pagtuo nga gihatag sa Dios kanato, nga diin gipiyal kanato alang sa mga katawhan sa Dios. So sa ato pa, because of our faith, we need to stand in the defense of our faith. Kinahanglan ta mo tindog, mga kaigsunan, agig pagdipinsa sa kamatuoran o sa pagtuo nga atong nabatnan gikan ka sa Dios. Unsa may nahitabo unsa man sa panahon sa kasaysayan, doon na may tao kaniadto nga ginganlag si Peter Waldo sa 1140 to 1218, usa ka dato nga prangkais negosyanteng prangkais. Gibiyaan iyang bahandi kani apil sa pagwali sa may balita may tungod kang Kristo. Siya na mo'y nahimong founder aning Four Lion Movement nga gitawag og Waldenses. Ang gibangga nila ni atong panahon na si Pope Alexander III. Mao'y nagkuha sa iyang tanang mga properties, giilog iyang mga properties tanan, so nahimong pobre si Peter Waldo. So nakig-uban siya sa mga pobre dito sa Kamingawan. Shortly after, si Francis Assisi sa 1881 to 1226, gibiyaan gihapon niya ang iyahang pagka dato o ang iyang pagka pobre gihatag ngadto kaniya. Ang iyang bahandi tanan gikuha na po sa simbahan. This was during the time of Pope Innocent III, nga maoy nagpundar sa gitawag og Franciscan movement, kani si Francis of Assisi, Francisco de Assisi. Panahon po ni Pope Lucius III, mga kaigsunan, gikondinar niya ang mga tao, gilutos niya ang mga tao nga mga followers ni Waldo. However, kining mga Franciscan priest, si Peter Waldo, si Francis Assisi, nangahimo na ning santo sa simbahang Katoliko. O tanawa ha, ilang style ha. Ilahang gilutos. Tungod kay nipili sila kang Kristo, gipangwaan nila sa mga bahandi. So nagantos si mga tao na ito namatay. Para katong ilang mga follower mo simpatiya sa simbahang Katoliko, gihimo sila santos. Manado na ginganlan og Saint Francis de Assisi. Naay Peter Waldo nga santos ilang gihimo. Nahimong haligi sa ilang simbahan. Para sa Dr. Jose Rizal, si Dr. Jose Rizal nagkig-away batok sa pamunuan o padagan sa simbahang Katoliko, pero namatay si Dr. Jose Rizal. Sikat man sa simbahang Katoliko, nahimo ra mo siyang haligi sa simbahang Katoliko. Niining mga butanga, mga pinangga ko, mga kaigsunan, na manipulate pag-ayo sa Roman Church ang mga tao para mamalik nga katong ilang mga leaders nga maoy ni barog batok kanila gihimo nila santos. Si Martin Luther wa gyud na mahimong santos in town. Daghan pa mo prosita sunahan. Naidaghan mga pinangga ko, makigsunan. Kining mga Waldensians, kining mga tao nga ni barog para sa kamatuoran, sama sa mga apostoles, doon na sila tinubagan nga nagkanayon, we must obey God rather than men. Atong tumanon ang Dios inay kay sa tao. Now let's go back to Waldenses. Ang mga Waldensians, mga higala, sila ang pinakaunang grupo sa mga tao
nga nagpabilin sa kamatuoran sa balaang kasulatan. Sila pinakaunang nag-translate sa Biblia ngadto silang kagulingong pinulungan. Gikan sa Griego, Hebrew, Latin ngadto sa ilang pinulungan. Niadtong panahon na gibawalan sila pagbasa sa Bible. Masuko ang simbahan kung magbasa sila Bible. So kini mga tawhana na nago sa kabukiran dito nagsulat sa Bible, kulang man ilang papel mga kaigsunan. Dito nila gisulat sa mga bungbong, sa pangpang, sa mga bato, sa mga langob, sa mga kabukiran. Alang sa mga nakaadto sa Waldensia, mga higala, bukid sa Waldensia, nga naa sa South France o sa North Italy, bukid sa Piedmont. Dito nakitaan ang kumpleto nga mga Bible verses perting daghana nakasulat sa bungbong, gikulit sa mga bato mga kaigsunan. Ngano man, kung papel sunugon man sa Roman Church, sa Papal Church, gisuwat nila sa bato ang Biblia, gikulit nila sa bato, kay kabalo sila nga ang bato di na yun masunog hangtod sa kangturan. Hangtod karon kana nga mga bato nga nakasulat ang pulong sa Dios, gipreserve kana silang panggobyerno ditong dapita. Dapat lain nilang pamaagi. Ang ilang mga kabataan lang gipamemorya og daghan kay mga bersikulos Biblia, kay puring kaso wala na Biblia, ang Biblia naa silang utok. Mga ginikanan nga naminaw karon, posible nga ang persecution mobalik. Posible nga ang Biblia mawala na, gisugdan na nilag masakir ang Biblia. Ang mga protestante lagi masakir sa napulo ka sugo, gimasakir nilang napulo ka sugo because they don't want to keep the Sabbath. Munang gimasakir nila pinagi sa pagdoktrina nga wa na napulo ka sugo. Ang simbahang Katoliko, ang ilang doktrina di man kabarug sa Biblia, ilan na lang gimasakir ang Biblia, nga ang Biblia dili maoy patukuranan, dili may sukaranan, dili may haligi sa kamatuoran, kundi ang magisterium sa simbahan mao ang patukuranan sa kamatuoran. Abi ninyo mga kaigsunan, kadaghanan kanila sa mga Waldensians gipamatay. Niabot ang panahon sa mga katuigan mga kaigsunan from 1324 to 1384. Dunay usa ka tawo pari nga nagdedikar siyang kinabuhi nga nag-translate sa Bible into English. Kabalo ka kung siya nakamotibar kaniya, nagmotivate siyang kasing-kasing paghimo nini. Duha ka rason. Number 1, pinagi sa Biblia na bago yang kinabuhi. Number 2, pinagi sa Biblia na encounter niya sa Jesus Christ. Duha ka rason nganong gitranslate niya Bible. Unya gipanghatag niya sa mga tao, gidistribute niya sa mga tao. Siya si John Wycliffe. Tama ang giingon ni San Pablo sa Hebrehanon 4:12 that the Bible, the Word of God, is quick, sharper than any two-edged sword. Hait sa espada pang duhay sulab ang balaang kasulatan. So kani naka-conflict na po sa simbahan, nakagubot sa simbahang Katoliko dito sa England. Gidid-an ang mga tao sa pagbasa sa Biblia o dito gipamatay ang mga tao nga mudawat sa balaang kasulatan. Niadtong 1428, ang maong reformador gisunog ug ang iyang mga aso, daghang mga reformador, dili kay si John Wycliffe lang, gipangkatag-katag sa palibot o gipaanod sa sapa ang ilang mga abo. Kining gamay kang kahayag nga gisugdan ni John Wycliffe mga higala, mi silaob hangtod ngadto sa Bohemia. Nadawat po ni John Huss, o si John Huss mi barog na pod sa kamatuoran. Si hangtod nga si John Huss gisunog og namatay. Inana ilang naabtan sa kinabuhi. Muna gingon sa Proverbs 4:18, the path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of the day. Murag ang magkamatarong gamay na siyang kahayag nga magsige kadako hangtod karon perti na daghana nga nagbaton sa kamatuoran sa Dios ug anda magpakamatay niini. Kadi ato gamay ra pero karon perti na daghana.
I'm happy for that. Kining mga reformador, mga kaigsuonan, naga-change sa ato ang kasing-kasing, nagahatag kadasig. Human kan Wycliffe, mitubo, may butho si John Huss, si Jerome, ambot o ba ni nga Jerome tong ilahang i-claim nga mo ay nag-translate sa Biblia, may hinungdan nga paring Katoliko ang tag-iya sa Biblia. Kanya ila man gipatay, hala ka no? Clarification na ako ha. Mga si Eplin na minaw diya. Klaruha daw ninyo, mauban nga Jerome, ni atong 1360 to 1416. Pari si Saint Jerome, isantos man ninyo. Pero gipatay ni ninyo. Kay ang sala, nag-translate og Bible. O nya karon giangko ninyo nga kamoy tag-iya sa Bible, kay ang nag-translate, inyong gipatay, pastilan. Sunod sa 1494 si Tyndale, hangtod sa 1490 si Hugh Latimer. Kabalo ka sa naa sa mga reformador, mga kaigsuonan, they believe in the promise of Christ. Nituo sila sa mga saad ni Kristo sa Balaang Kasulatan. Ang kusog ni Kristo paigo diha kanila alang sa pagbarug sa mga pagsulay. Ilang nakitaan ang kalipay sa pag-apil sa mga kasakit ni Jesus Christ. Ang ilang pagkamatinud-anon usa ka gahom nga pagpamatuod, gamhanang pagpamatuod ngadto sa tibuok kalibutan, og sila nagatan-aw unahan pa nga mao ang umalabot nga himaya ni Jesus Christ iyang pagbalik. Nasayod sila nga ilang kamatayon. May bugtong pamaagi nga malumpag nila ang kangitngitan during that time. Ilang gigunitan pag ang ilang pagtuo sa saad diha sa pulong sa Ginoo. Balik ta kan John Huss. Si John Huss mahigala na priso. Human gisunog. Samtang dito pa siya sa prisuhan, naghimo siya sulat. Nasi sulat nga nagkanayon, how merciful God has been to me, and how admirably He has sustained me. Matod pa niya, unsa ka magkaluluyo, sa ka maluluyon ang Dios kanako, sukad pa kaniadto. Og unsa ka madanihon ang iyang pagsustener kanako. So si meaning, sama kang San Pablo nga may grace is sufficient unto you. Ang mga reformers wala nagmahay nga nagsakit, nagkaguol ilang kahimtang, mga kaigsuon, wala magmahay. Kaya ang grasya sa Ginoo paigo ngadto kanila. Ang saad sa Ginoo wala mapakyas ngadto kanila. Manay giingon ni San Juan, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. 1 John 5:12. Bisan kinsa nga dunay nga nakabaton sa anak, adunay kinabuhi. Bisan kinsa pod nga wala makabaton sa anak sa Dios, walay kinabuhi. Walay kinabuhi. Mao na mahigala nga si Sister White sa iyang katapusan sa panamulong sa Ellen White. Sumara pa sa Acts of Apostles, page 431, paragraph 1. All in that evil day would fearlessly serve God according to the dictates of conscience. Sa tanang panahon sa dautan nga mga adlaw, dunay mga taong walay ko kahadlok nga moserbisyo sa Ginoo sumala sa mandatos sa ilang konsensya, will need courage na kinahanglan og kaisog, will need firmness na kinahanglan og kaligon, will need knowledge of God and His Word na kinahanglan sa kahibalo sa Dios og sa iyang pulong. For those who are true to God will be persecuted. Kadtong matinud-anon sa Dios pagalutoson, their motives will be impugned, their best efforts misinterpreted. Ang ilahang mga motibo paluyahon, ang ilahang mga kadasig paningkamot sayupon pagsabot, and their names cast out as evils. Ang ilang mga pangalan isipon nga dautan. Satan will work with all the deceptive power to influence the heart and becloud the understanding. Si Satanas magkigtrabaho si Satanang malimbungong gahom aron ang iyang influensya mo ngit-ngit sa salabutan o kasing-kasing sa mga tao. The stronger and purer the faith of God's people, magakaligon o magkaputli ang pagtuo sa mga tao sa Dios, and the firmer their determination to obey Him, the more nga magkaligon nilang pagsalig o pagtuo
tuman sa Dios, the more fearlessly will Satan strive to stir up against them. The more ang yawa masuko batok kanila. Who will claiming to be righteous trample upon the law of God? Katong maningkamot nga mamatarong iyang paningkamutan nga mabagsak, mapukan ang balaod sa Dios diya kanila. It will require the firmest trust. Kung ingon ana naman ang galing, we need to have the firmest trust. Atong pangitaon, kinanglanon nato ang pinakalig-ong pagsalig. The most heroic purpose, ang pinaka-heroic nga katuyuan atong pangitaon, to hold fast the faith. Gunita na to sa mga maligo ng atong pagtuo once delivered to the saints. Mga pinangganan ko mga kaigsunan, wala gyud tay oras, ako nilang ipahibalo kaninyo nga karong adlaw, kauban ko ninyo sa Datagan Seventh-day Adventist Church alang sa ka pagsaulog sa 11th Thanksgiving Anniversary sa LCM-FM 103.9 dari sa Pagadian City. See you here mga kapamilya. Tunay na magkapamilya ay walang iwanan. Okay mga higala, wala mo tayo oras, ang alam lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ na may itong great provider. Ako sa inyong kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa Mayang Balita, Pastor Israel Villiver the First, magaingon kanimo, malipayong adlawng igpapahulay.